may motang smart. Number 1, kailangan na to strong. Makita na to sa Roman 12 verse 12. Verse 21. 21. 21. Kung wala kaluy sa Dios ang tinuod, gayon nga mga sanga. Naguna-una ka ba? Romo ba yan? Roma 12 tayo. Ay, ayaw padawog sa gautan, hipon, daga ang gautan, pinaagi sa ayaw. Bisan usawon sa mga Kristuhano, pagtagad ang uban. Sululo gawas bahan. Buhaton, gayot kini nila uban ang kaluoy o kaangayan aron madaog. Ang gautan, pinaagi sa maayo. Mga pagsulay na to nga bisan sulayon ta sa mga kaaway, manginikapot jud ta nga mamahimo ta magmalig-on o mamahimo ta maayo sa tubangan sa atong Ginoo. Ang apertura mo motivate Roma 12:17. 17. Kung buhaton kong gautan, kagautan, ayaw baslik gautan. Buhata ang ila sa tanan nga halang ngalan. May gugmaay ingon nga mga igsuon sa pagtuo diya ng Kristo. Uban ang pagkamatinud-anon, pagkadali mubati o pagkamaluluyon. Kinahanglan may kahangawa kita alang sa kayuhan, panginahanglan o espirituhanong kahintang sa uban. Kinahanglan nga taga nato sila og importansya, tabangan sila nga maglakaw sa ilang kasubo o kaguol. Kinahanglan usab nga magpasidungog o magtinawray kita sa usab-usa, pinaagi sa pag-ila, unsay maayo nga anaa sa ubang Kristohano. Pinaagi niini ang wala makaila ni Kristo, makaanggo o madani sa iyang ugma nga makita diya sa atong kinabuhi. Accountable, number 3, accountable. Accountable, Roma 12:19. 12:19. 19. 18. Mga higala, ayaw ka mo panimalos kung dili itugyan Ginoon kini sa Dios. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Ako mag-express na po ko gamay sa ako ang experience no nga. Kanang suko na kay ko sa akong mga anak, kay kanang dili sila maminaw nga kami unta nga mga ginikanan nakalagan ni taman-taman sa Ginoo kay para sa ilang kaluwasan. Pero sila nga mga anak, murag galit sila ganang gibaliwala lang nila ba. Pero dili po dahil dapat nga masuko kadayon, kailangan jud ay nga i-control mo imong kaugalingon, imong i-pray nga Lord, hikapa gyud ang kasing-kasing sa akong mga anak na unta mubalik sila diya sa imong gingharian Lord, sa imong sabakan Lord, nga kanang magmahinulsulon sila ilang kasing-kasing magmahinulsulon o kanang mahadlungkot diya ni mo Lord. Mao na gusto na ko nga makita diya ang accountable. Number 4, radiant, Roma 12:9.
Likayi ang dautan. Likayi ang dautan. Yan naman, likayi ang dautan. Oo. Kaya naman doon. Oh, 12, 9. Oh. Rex. Likayi ang dautan. Gurihan ng kanang atong isuon nga mga kalibutanon kayo nya uman kanang dili pini na iuban kayo mga kuan lagi kanang Kristohano daw niya sila kay kalibutanon say may ubos mi kay kanang ma-out of kuan na gani mi ma-out of place mi sila kay pag mga ingana nga mga lakaw nga na sila inom na sila mga hudyaka god mga disco dili pini na ginauban kay kuan daw may kayo KG daw may niya kay mura lang daw may kanang kumbaga kontrabida mi sa ilang kinabuhi. Pero wala man lagi kay sa ilaha. Bisan nga nilang giguan sa mua, gilabya po na mo sila kay igsuon man po sila. Bisan na ko ang mga kanang silingan, kanang dili sila ganahan sa mua kay sobrang daw may ka-juice noon. Mura daw may kanang kami daw mamanagtayon, mura daw may bisan ikuso-kuso na namin sa kalisod. Dugtong lang yapon, simpa lang yapon, bisan magpaktas na daw may musimpa lang yapon, pero dapat yun na ito i-apply gila na sa atong kaugalingon para mahimo bitang kanang Kristohanon nga sakto. Bihalang daghantag mga pagsulay nga giagyan. Ang last na mo is transformative. Ako makita sa 12:3-5. 3-5. Ang gingarian ni Kristo dili iya sa kalibutan. Ang gingarian sa kalibutan puno sa espirituhanong kagitnit, panlimbong o pagdani sa pagkadautan. Gitawag ang mga magtutuo ni Kristo aron mahimong kahayag. Taliwalan ini ang kagitnit. Angay kita magkinabuhi sa paagi nga makita sa uban. Ang maayong kalainan, apil niini ang pakigbatok sa tentasyon nga magpahiuyon sa lain-laing matang sa pangibog sa mga butang sa kalibutan nga makita nato sa katilingan. Dili mao ang kahapog, gadalo, tawhanong paguna-una, tinguha nga makaangkon o gahong, kasi na pagdumot, panimalos, mamalikas, kaulag, o kawalay ka, utang kalingawan. Usod sa mga sapot nga laway, nga madalihon, paggamit sa ginadruga, ng mga relasyon nga dili makapasidungog sa Dios, o uban pang mga butang na supak sa sukdanan diha sa pulong sa Dios. Number 4. Imbis magpahuluyon, kung unsay mga bililuhon sa kalibutan, ug sa mga matang sa pangkinabuhi niini, ang atong una-una ikinahanglan magpadayon sa may kausaban o nahiuyon sa una-una sa Dios. Mahitabo lamang kini kung magahin kita panahon sa pagbasa sa iyang mga pulong o mga landong kung unsay kahulugan niini sa atong kinabuhi. Magamhan niini ang atong mga panglantaw sa kinabuhi unsay bililyon. Alam ka nato ang atong pamatasan o mga plano. Magiyahan kita sa kamatayon, sa kamatuoran sa Dios, imbis na lumalabay o malinglahong mga paagi sa kalibutan. Amen. Ito na ang program. Itong lahat na to ay nakapaloob dito lahat yung tinatawag na smartboard. Okay? Yung maging tinatawag natin na yung pamumuhay kristyano yung manatili. Diba? Straw. Hindi natin, makikita na sa chapter 12 na kaya hindi natin na masama ng ating mabuti. Diba? Hindi natin na masama. Kung magiging magaling ka, kakakitaan ka nila, paano kaya nagawa? Yung taong yun, paano na kaya nagawa? Ay, mga Kristohano mahina. Kaya malakas sila. Nadadaig nilang masama.
dahil sa pinapakita ng kabutihan. To be strong, diba? Literal, motivate! Oh, kailangan, sabi ng 17, pag aking nga yung Bible ko. Babay ko lang ka eh. Wow, kung paano sa saya. Dili mo kumusigot. Lumalan ako ha. Sabi ng Roma dito, chapter 12 verse 17. Sabi po dito, na huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sigapin yung mamuhay ng marangal sa lahat ng pagkakataon. Tumutubiki, makita natin, dapat natin na alam natin may ginagawa na silang masama sa atin. Huwag gagawin natin gantihan. Kailang pagiganti, ay ang Diyos ang gaganti sa ato. Kumbaga, yung apoy na nasa inyong ulo, na ngayon ay galit na kayo, pag kayo inaaway, dahil alam naman natin na ang mga makasanlibutan, suko sa mga Kristohano, magi. So, dapat hindi tayo makikipag-alternate sa kanila ng balitaktakan ng mga salita. Hayaan na lang natin na isumay latang, bigay natin kay Lord, sa inyo ko na sila pagkakatiwala, pagpalain niyo po sila. Hayaan natin ang Diyos ang mag-alis ng apoy sa iyong ulo at ilagay sa kanila. Pero ang Diyos maghihiganti sa iyo, hindi sa pamamarang mapasama sila. Maghihiganti ang Diyos sa pamamagitan na sila'y mapabuti. Bakit? Dahil gusto sila, bibigyan sila ng motivation ng Panginoon na magkaroon ng guilt sa kanila sarili. Tama, bitaw mo, mali, ay ko. Tama yan. Sige, pagka makita ko lang si ganito, makahingi ako ng ano sa kanila, ng sorry. So, kailangan ma-motivate natin sila. Kasi kung ikaw mismo, na Kristohano, at inaway ng Kristiyano, masuko ka, sasabihin na nila, pareha na ta. Diba? Pareha na ta. So, hindi mo ma-motivate sila kung pagdating ng panahon, kung ikaw ay simba tayo, suko ka nga sa akin, tapos hindi mo sila ma-motivate. Paano mo sila ma-motivate? Kailangan ibigay mo yung tamang respeto para sa kanila. Tama mo ng ginagawa nila para sa iyo, hayaan mo ang Diyos nilang gumanti para sa iyo. Amen. Sunod, accountable. Sabi dito, Ang motivate nila sa ba? 12 chapter 19. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipay-ibay sa Diyos. Kasi nga, kung ikaw ay mayroon kang magiging kaaway, lalong-lalo na sa loob ng iglesia, at inaway mo yan, pag yan ay umalis sa church, pananagutan mong kaluluwa niya. Accountability method doon. Di ba? Samantalang, kung makikita natin na hayaan mo, kung ikaw ay gagamit ang pagsasaway para sa kanila, hayaan mo ang Diyos ang gumawa para sa kanila. Amen? Kung ikaw ay gagamitin, masakit sa isang tao na makarinig ang mga salita na hindi nila dapat marinig. Pero kung yun ang utos ng Panginoon, para sila'y mamulat, ipagpanalangin pa rin sa kanilang Panginoon, Lord, naway maunawaan nila kung gusto mong ipagawa para sa kanila. Amen. Because ang kaluluwa nila ay accountability namin. Accountability namin. Pangananagutan namin ang kanilang mga. Radyan, chapter 9, 12, chapter 9. Maging tunay ang iyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pagkaibigin ang mabuti. Love yapon. Sa pamumuhay Kristiyano, kung wala kang love, hindi mo magagawang lahat ito. Hindi ka magniningas, hindi ka magliliwanag sa harapan nila. Amen. Because makikita nila, ang batasan ng isang Kristiyano, number 1, tinitingnan niya ng mga taga-sanlibutan. Kung ikaw ay isang Kristiyano at nakikita ka nila, tama nga sinabi ng ating si Sister Sandra, na kanina na, Kristiyano ka sa loob, pero paglabas mo hindi ka na Kristiyano. Paano ka magliliwanag sa kanilang harapan? So dapat, kung ikaw ay Kristiyano sa loob, pagdating mo sa labas, bitit mo ang pagiging Kristiyano mo upang magliwanag ka sa kanilang harapan. Amen. Makita nila na ganito pala ang pamumuhay nito. Kahit anong hirap ng buhay nila, nananatili pa rin sila saan? Sa turo at aral ng Ebanghelyo upang ipamuhay nila ito para sa kanila. At yun ay maging sa motivation sa kanila. Kumbaga, kung nagawa kaya nila, nga naman hindi namin kayang gawin. So nakikita nila yung pagliliwalag mo sa kanila sa kabutihan, ipinapakita mo sila. Isang araw, makikita mo,
kasama mo rin sila nagsisimba sa Espiritu. Diba? That's the motivation sa Ranger na para dapat ikaw ay magkaroon ng tinatawag na pagliliwanag sa isip kayo. Now, ang transformation, ibig sabihin itong transformative, from transform, ay dapat natin sundan natin yung tinatawag ng Panginoon na kaya nga yung hangyo ba ni Apostol Paul, alang-alang sa magandang habag. Sabi ng Panginoon, yung magandang habag ng Panginoon at pagmamahal sa atin, sabi ng Apostol Paul, alalahanin ninyo yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin ang sanlibutan ay puno ng taong makasanlibutan. Tama? Puno ng makasanlibutan. Mas dominated tayo ng makasanlibutan. Now, kung tayo dominated ng makasanlibutan, sabi ni Apostol Paul, ako'y muhangyo sa inyo. Gawin ninyo ang lahat ng magagawa nyo para yung pamumuhay Kristiyano mo manatiling pamumuhay Kristiyano. Amen? Amen po ba? Kung ikaw halimbawa ay nagtatrabaho at ang mga kasama mo ay puro sanlibutan, ikaw ang mag-ilaw sa kanila upang sila'y madala mo sa kaluwinagan. Diba? Ikaw mag-ilaw. Makikita ka naman, ito, lagi ka namin inaasar. Lagi ka namin binibigyan ng mali. Pero patuloy mo lang sinasabi sa amin, God is good all the time. Amen po ba? God is good all the time. Bakit? Yung lahat ng ginagawa sa iyo, God is good all the time. Bakit? Merong purpose ang Diyos yan sa mga nangyayari sa iyo. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano talagang totoo, to be transformed, na maging totoo kang Kristiyano. Like, hindi ka mag-Kristiyano ka sa loob, paglabas mo sa labas, hindi ka Kristiyano, hindi ka transformative. Hindi ka transformative. Kailan kung matatransform ka, kasi ang essence kasi ng evangelism na sa church. Dadalhin, galing ka sa masama, ipapasok ka sa kabutihan. Kukunin ka sa labas upang i-transform ang iyong buhay para sa kabutihan at kayo. Upang ang pamumuhay Kristiyano mo may pagbabago. Yun ang gustong ipaan sa atin ng smart. Kaya maging smart tayo sa atin, sa salita ng Diyos, huwag sa globe. Kaya ang globe, kaaway ng smart. Diba? Yun lang po. Magandang gabi sa inyo. Amen.